summer season, marami sa atin namumundok para mag-hiking, mag-relax sa ganda ng tanawin, sea of clouds at sariwang simoy ng hangin. Pero papaano kung imbis na makapag-relax sa bundok, Ayan na siya, ayan na siya. mas lalo ka pang ma-stress dahil sa parasitikong biglang sumusulpot? Sabi ka sa'yo, busit lang sila sa... Ang buong kwento, abangan! Sa pag-akyat ng bundok, matinik. Walang-wala ang ulan at putik. Pero ano ang gagawin kung dumikit ang limatic? Pero may nararamdaman ka sa loob. Nakakapa ka ba? Inakyat namin si Mount Isarog noong March 10. Nag-start kami ng hike na inuulan kami. Pagdating sa taas, napansin namin na naglalabasan na yung mga limatic kasi normally makikita mo sila sa trail kapag sobrang moist or maulan yung trail. Hindi na raw bago ang pabago-bagong klima sa itaas ng bundok ayon kay Chino. Last year lang ako nag-start. Nakahiligan ko yung pag-akyat ng bundok kasi aside sa nakakapag-travel ako sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, na-enjoy ko yung view sa taas ng bundok. Kahit na nakakapagod yung pag-akyat ng bundok, na-enjoy ko pa din siya. Ang bago lang ay ang pagkapit ng limatic sa kanyang mata. Pababa na kami, galing hike, napansin ko na meron akong naaninag sa mata ko. Pina-check ko sa kasama ko, sinabi niya sa akin na meron ngang kumapit na limatic sa mata ko. Ang limatic o linta, kilala sa pagsipsip ng dugo na nagsisilbing pagkain ito. May anesthetic din na pinapakawalan ang limatic kaya walang nararamdaman ng sakit ang biktima nito. Meron po siyang parang ngipin na bumabaon kasi nga po yun po yung kaya siya nakakakuha ng dugo. Hindi po siya parang ahas na mapopoison po tayo. Pero yun na nga, uncomfortable at saka kinukuha nga po niya yung dugo. Kumbaga parang malaking-malaking lamok. Ayan na siya, ayan na siya. Nung kumapit siya sa mata ko, dun siya kumagat sa likod ng talukap ng mata. So hindi sa mismong eyeball. Kapag nagalaw siya sa loob ng mata, hindi naman ganun ka-uncomfortable. Para ka lang napuwing na merong dumi sa loob ng mata. Yung blood leech or yung linta po, usually sa gubat po yan, sa mga rainforest po natin. So, yung limatic po ang ginagawa, pagka po nadikit po siya sa any part of the body, sa balat po, kinukuha po niya yung dugo at yun po ang kinakain niya. Wag. Nung time na yun, iniisip ko na baka makasipsip siya ng dugo at pag tinanggal siya ng kusa ay bigla lang siyang dumugo ng dumugo. Kaya naisipan ko ipatanggal na agad ng maayos. So, ayun yung limatic. Nandun siya sa may inner corner, tinry tanggalin. Ayan. So, nag-retract pa ulit, bumalik pa ulit yung limatic sa loob. Pwede na bumaon kasi lalo. So, iba-ibang kamay ang ginamit, mukhang madumi. Pwede po na makadagdag pa tayo sa irritation ng mata pagka po ganito. Sa tindi ng kapit ng lumatic, dapat daw ay hindi ito pinapwersa ayon kay Doc Elise Guerrero Germar, isang ophthalmologist. As much as possible, huwag pong kayo ang magtatanggal. Kasi po, delikado po. Ina-avoid po kasi natin is yung maputol or hindi po makuha ng buo yung limatic. Posible raw kasing makaranas ng irritation o di kaya infection kung hindi ito matanggal ng maayos. Makakakos ng conjunctivitis or ng pagkairita. Infection din po, pwede ho. So magmumuta po ng madami, pwede po yun mangyari. At pagka po naging malala, yun po yung kailangan po talaga ng gamutan. Sa halos 4 na oras sa paakyat ng Mount Isarog, sa pagbaba pa raw siya natsyempohan ng pagdapo ng limatic. Mas natakot ako sa trail more than sa limatic kasi mas naiisip ko kung gaano kadelikado yung pagbaba namin dahil nga masyadong madalas yung trail at alam ko naman na hindi nakakamatay ang limatic. Umabot raw sa 1 oras bago natanggal ang limatic sa mata ni Chino. Wag kumalaw kasi mabibitawan ko. Wait lang, okay. Huwag agad magpanik. Panitiliing maging kalmado, maging maingat lang palagi. Kahit na may ganung insidente na nangyari, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-akyat ng bundok kasi isa siyang magandang experience para sa akin. Kaya naman si Chino, natuto na rin daw lalo pat sunod-sunod ang kanyang pamumundok. Natutunan ko sa mga eksperto na kapag nahagat ng limatic o napasukan sa mata, una mo nang gagawin is lagi naman tayo may dalang tubig kapag naakit ng bundok. So hugasan lang natin yung kamay natin para matanggal yung mga dumi
or anumang mga foreign objects sa kamay natin. Kung aakyat ng bundok, dapat mayroong dalang first aid. Maigi din na lagi tayong merong dalang alcohol sa pag-sanitize ng kamay. Pinayuhan din ako ng mga eksperto na magdala ng eye drop kapag aakyat ng bundok in case pasukan ulit ng limatic sa mata. Pwede po gumamit ng mga lubricant lang po na artificial tears para lang po pang tulong na panglinis ng mata. Tandaan, mainam na ang handa sa anumang aberya, lalo't malayo ang ospital kung aakyat ng bundok. Kunyari, malayo po sa doktor at mahirap po talaga, ang pwede rin pong gawin is mag-mix ng a little bit of salt sa tubig, tapos yun po yung pang-irrigate, yun po yung panglinis ng mata. So safe naman po yun. Huwag naman daw mag-alala dahil ayon kay Doc, kung mapunta sa mata ang limatic, hindi naman daw ito nakakabulag. Hindi naman po siya nakakabulag, pero ang problema ho kasi is pagka tinanggal nyo siya mag-isa, na hindi po doktor ang nagtanggal, ang delikado po doon is paano po kung may natirang parte or katawan niya na nasa loob. So yun po yung magkukos ng infection. So hindi po siya makakapasok ng mas malalim po kasi may protection po yung mata, yung conjunctiva nga po na tinatawag. So, hindi naman po siya magpe-penetrate. Dito po, hindi po siya mapupunta sa may muscle or sa may ugat. Wala pong danger of that kasi po meron pa hong fold ng tissue ho dito na nasa ibabaw po. Ang delikado po is if yung limatic, dito po siya. Nandito po sa may cornea part. Okay po. So, yan po kasi, yan yung parang salamin ng mata. So, pagka dito po siya nag-embed, yun po yung talagang wag po na kayo ang magtatanggal. Kasi dapat matanggal po ng ophthalmologist ng buo, wala pong matira na any part of the body, any part of the jaw, or parang ngipin o limatic dito po, kasi makakakos po yun ng severe infection. Makalipas ang ilang araw matapos matanggal ang limatic sa mata, hindi naman daw nakaranas si Chino ng pananakit o iritasyon sa mata. Ngayon, naghahanda na siya para sa International Trek Marathon sa Taiwan. Dala ang aral ng pangyayaring ito. Kailangan iset din natin yung expectation na along the trail makaka-encounter tayo ng mga iba't ibang mga wildlife katulad ng mga limatic. So dapat laging maging handa at maging kalmado kung ano man mangyaring sitwasyon. Ayan na siya, ayan na siya. Kapag limatic ang kumapit, talagang madikit. Oh my God. Oh, sige. Kaya ingat-ingat. Importanteng may baong first aid para laging handa at tandaan, don't panic. Wait lang, okay.